na pagkasama daw si Moira, ayaw na nila. Ayaw nila makasama si Moira. Eh, teka lang, sino ba yung mga nila na yan? Mga taga-ASAP? Yung ayaw sumama? Oo, yung mga singers na nandoon sa ASAP. Magsasakay na ba ang front row? Huh? Sabi ng source ko talaga meron daw. Sila daw talaga. Sabi ng source ko ha, kaya nako pag dinenay ito ni Catherine at ni Mark Alcala. Ito na ang latest, kaya tumuto ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-ate, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy! At ito naman po si Papa O, si ODBS Show. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Naman. Oo. Here Minsan she alam comes mo, again. diba? Parang it's either you hate her or love her. Yeah! Oo. Saan kayo mamimili kayo? Sa kampo ng kadiliman o sa kampo ng kasamaan? Ha? Parang pareho lang yun. Meron pa ng choices, kuya. Kaya nga, ikaw ba naman ang pamimilian? Doon lang sa dalawa na yun. Oo. Ayan. Diyos ko. Oo. Mukha ka ng Jess. Ang taray. Diba? Ayan. Oy, Daring masyado yung outfit niya ngayon. Oo. Ay, nako, syempre, di ba, kailan lang natandaan mo? Oo. Naalala mo yung nagsa-celebrate ng 30 years ang ASAP. Oo. Di ba nakakatuwa na ang main host pa nung araw ay si Dayanara Torres, Pops Fernandez, Martin Rivera. Ariel Rivera. Oo, di ba? Ayan. Diba? How time flies. Dahil 30 years na. Yeah! Di ba? At saka nga, tignan mo, mga artista, nagpa-picture na dun sa tower ng ABS-CBN9. Oo. Kasi nga, di ba, mawawala na. Oo, imagine mo, 30 years na. Samantalang iba, hindi pa pinanganganak, no? Tama. Sina Darren Espanto. Oo, wala. Wala pa doon. Ang dami pa na hindi pa pinanganganak. Andyan na yung ASAP. Grabe, no? Haligi na. Totoo. Ano yata ito? Longest running variety show, eh. Wow. Oo, no? Diyos ko, diba? Sa kabila ng kawalan ng prangkisa, sa kabila ng unti-unti nilalamon ng digital viewers, ang TV viewers o yung televiewers. Yes. Oo, diba? Andyan pa rin, matatag pa rin ang ASAP. At yun nga, kabuntot ng balitang ito, eh yung hinahanap nila, nasaan na si Moira? Bakit hindi siya kasama? Ay, kuya, makakasama ni Mahal. Kaya, hindi mura, Moira. Moira. Gusto mo Moirahin kita? Hindi, mamoirahin kita. Mura din yun. Ayan na nga. Ay, oo nga na, hinahanap si Moira. Totoo kaya yung pinost ni Alt GMA Na ano? dun sa X-Night? Oh. Eto, sabi, nasusulat. Masa? Inelbow pala talaga si Moira sa ASAP 30 dahil hindi daw lahat sasama if kasama siya. Oh, may ganyan. Oh. Sabihan mo ba naman ng tili lang ng tili si Songbird at walay puso pag kumakanta? Sabihan mo ba naman na ayaw mo makikolab sa matatanda? Ha? Totoo ba yun? Baka kaya nag-dialogue si Regine sa ASAP kaysa maybe Ang sabi? na hindi na tayo friends. Ay? So may kaugnayan to doon? Baka. So ibig sabihin, nakarating kay Regine yung chika na yon na ayaw niya makipag-collab sa matatanda, na wala namang puso pag umawit si Regine. At tili lang ng tili? Oo. Hindi na natin alam kung confirmed yun. Diba? Kung sinabi talaga ni Moira yun. Doon sa mga ayaw siyang makasama ng iba, parang yun ang gusto kong sabihin na parang oo nga. Kasi may nakausap na ako. Pagkasama daw si Moira, ayaw na nila.
Ayaw nila makasama si Moira. Eh, teka lang, sino ba yung mga nila na yan? Mga taga-ASAP? Yung ayaw sumama? Oo, yung mga singers na nando doon sa ASAP, na karamihan sa kanila, sabi lang sa akin na ano daw, ginawan daw ng issue or may mga side comments daw si Moira doon sa kanila. Kaya ayaw nilang makasama si Moira. May kinalaman kaya na dun sa pagkawala niya sa Cornerstone Management? Kasi noon, pinilit pa raw ng Cornerstone na maayos. Kaya lang hindi na raw maayos yung ganong behavior daw ni Moira. Diba sinasabi niya doon sa mga comment section na baka intindihin niyo na lang kasi may depression yung bata. Minsan wala siya sa hulog or lutang siya. Minsan nakakapagsabi siya ng ganon. Baka naman hindi niya masyadong dinidibdib yun. Parang nasabi lang niya. Yun ang sabi sa comment section. Na sana daw, intindihin na lang si Moira. Pwede ba yun, kuya? Pwede naman. Di ba pwede sa'yo? Pwede naman. Oo. Tapos ang usapan. Di ba? But anyway, mas maganda, no? Kung ako kay Moira, i-confront niya ito. Harapin niya kung meron siyang maalala ng mga tao na nag-side comment siya na nakarating doon sa mga singers, pwede niyang kausapin at ayusin at humingi ng sorry kung kinakailangan, hindi ba? Kasi napakaliit lang ng mundong ito. Para magtanim tayo ng kaaway. Di ba? Magbabalik pa ang nabas. O, Judia, showbiz update nga pala. Ito nga, di ba, na-intriga nga yung mga tao eh. Kay Moira, kuya? Hindi na, tapos na si Moira. Tapos na. Na-intriga sila doon sa malaking billboard ng front row tungkol sa kanilang Lux White. Oo nga. Parang sabi, paalam Lux White. Oo. At saka nagkakagulo ngayon dun sa SOCMED, dun sa account nila. Dahil nga, kaka-order ko lang. May pick upin lang nga ako. May umorder pa sa akin. Paano yun? Kakagamit ko lang. Ayun na nga. Nagkakagulo yung mga comment section na. Ayun na nga. Ayan ay lilinawin ni R.S. Francisco. Oo. Magsasara na ba ang front row? Ano? Ha? Naku, kuya. Bakit? Baka pakalat lang yun ng mga kalaban ni SB, Sam Versosa. Kasi tumatakbo siyang mayor ng Maynila. Hindi naman. Galing dun sa official account ng front row eh. Oo. Kaya yung iba nagtataka. Ako, antabayanan natin ang balitang yan. Ano? Oo. Ako feeling ko lang naman. Kasi kung front row yun, magsasara. Sinabi paalam front row. Yung Lux White lang, yung produkto lang. Baka produkto lang ang paalam. Pero bakit kaya? Ang dami nga na yung mga tumatangkilik doon. Yan isa sa mga number 1 na top selling nilang produkto eh. Yung yan ang Lux White, di ba? Abangan natin yan, ha? Oo. Feeling ko parang magbabago yung produkto at papalitan ng bago. Feeling ko lang naman. Ay? Oo. Antabayanan natin yan. Ha? Meanwhile, naalala ko tuloy, yung di ba yung paalam? Naalala ko, di ba? 2019 pa ito. Pero hanggang ngayon, meron pa rin nagpo-post ng video ni Chocolate. Ay? Oo. Di ba parang March 10 yata siya namatay? Sa Abra. Sa Abra, oo. Yung nakikita rito, yan. Panoorin natin. May mga tao pala dun sa malayo. Maganda ba ako sa malayo? Lipat kayo lahat doon. Akala nyo mali ang hula nyo, no? Ang ganda ng introduction. Isa sa may pinakamagandang mukha. Akala nagkamali kayo lahat. Siyempre ako ang mauuna. Kasi kung akong huli, baka hindi ko na kayo abutan. So, ako nga pala si Chocolate. Well, depende kung nasaan tayo kasi yung pangalan ko nababago. Kung nasaan. Sa Maynila, siyempre, Tagalog na Tagalog mga tao doon. So, tawag sa akin doon, Chocolate, di ba? Chocolate. Pag nasa Amerika naman, siyempre, may arte na, chocolate. Di ba? Naging 2 syllable na lang siya. Chocolate. Pag nasa Cebu ako, Diyos ko, airport pa lang, alam ko na nasa Cebu na ako, chocolate, chocolate. Parang ganit yung tao sa akin, chocolate. Pag nasa Iloilo naman, Bacolod, siyempre may lambing yun. Chocolate. Chocolate. Dito sa Abra, ang alam ko parang magnet. Chocolate. Pinakbit.
Kulit. Sa Bohol, Diyos ko. First time ko sa Bohol, naloka ako. Tawag sa akin ng mga tao doon, tabliya, tabliya. May iba, kukwa. Kulang na lang taga kakao. Kayo naman, manood kayo mabuti ha. Lalo na sa akin, baba niyo mo yung mga cellphone nyo. Picture kayo ng picture. Hindi naman ako naniniwala dyan. Ang dami nagpipicture sa akin, wala naman ako nakitang nag-upload. Kalokohan yan. Picture. Pag nag-memory full, ako rin ang unang i-delete. Huwag nyo na yung i-enjoy nyo na yan. Nakikita na dyan yung hinga ni Chocolate. Oo, tapos pagkatapos niya ng performance, doon na siya na Inatake. Oo, parang nag-collapse. Oo. Diyos ko, no? 6 na taon na pala. Oo. At alam mo, yung hindi pa rin makalimutan ni Pokwa, ni Brosas, ni Poo, yung brand of comedy ni Chocolate. Maging tayo, di ba? Yung ang brand of comedy niya, lalaitin niya sarili niya bago siya manlait ng ibang tao. Yes. Oo. Tsaka, Diyos ko, nag-iisang Chocolate. Totoo. Oo. Gusto mo bang sundan, Brenda? Hindi, kuya. Okay na si Chocolate. Nag-iisa lang talaga siya. Yun, di ba? Nag-iisa lang din naman yung Brenda, no? Oo. Yung Ate Morena. Oo. Anong habilin mo sa kanila, Brenda? Sa next item na tayo. Parang kasi iba yung hina niya ngayon, Hindi, mamay. Malakas ako ngayon. Yan, nagsasabi. Kabibake mo yan, eh. Ako yung sinasabi ko sa'yo, eh. Pag umakit ang hagdan yan, nasa second floor pa lang. Oo. Sandali lang, mamaya na ako, mga 5 minutes. Magpa-chest x-ray ka nga, tingnan natin kung nandiyan pa yung chest mo. Ay, teka lang na yung nabasa ko. Ano? Na nagko-confirm. Na? Dumadaw na yung nasusulat. So, confirmed na daw si KB at MA. Hindi lang mailabas ngayon sa dahilang may eleksyon at ayaw mabahiran ng politika ang bagong love life. Good night. Ay, kilala ko yan. Catherine Bernardo at saka Mark Alcala. Grabe maka-initials, no? Talaga alam na alam ni Mrena. Ayan na, wala tayong naririnig mula sa dalawa. Confirmation nor denial, wala. Pero hindi po nangangahulugan na kumpirmado ito. Baka ayaw lang din nila o baka papunta nga doon sa relasyon. Kaya lang naunahan natin, di ba? Pero yun nga, sabi ng source ko talaga meron daw. Sila daw talaga. Sabi ng source ko, kaya nako, pag dinenay ito ni Catherine at ni Mark Alcala, bubunutan ko ng buhok sa ilong itong source. O yun na nga, di ba? Nauna na natin sinabi dito yan, Loya, na baka ayaw din magsalita ni Mark Alcala. Dahil nga baka isipin ng mga tao na ginagamit niya sa kanyang kampanya si Catherine Bernardo. Dahil siyempre tumatakbo bilang mayor, di ba, ng Lucena City. At wala rin naman tayo na babalitaan o konfirmasyon, denial na nanggagaling mula sa gusto mong humikab talaga, no? Lumaki butas ng ilong mo, eh. Diba? Nakita ko, eh. Nakita ko. Tama. Babalikan niyo na yan. Nakita ko. Ay, nako. Diba? Yung mga wala ng konfirmasyon. Ay, malinaw po yan, Hindi ko naman kinukumpirma. Yun lang naman ang nakarating sa akin. Yes. Hindi ba? At ang dami yung nagtatanong sa akin, pati sa mga bakla, kung totoo ba na sila Mark at saka si Catherine. Ulit-ulit, ang dami nagtatanong. Yung iba nga, kinukuha pa rito yung ating, yung video na yun. Tapos dadalhin sa TikTok. Ay. Ang ending tuloy, sa TikTok nila napapanood, hindi dito. Dito naman kayo manonood. Mas kompleto dito. Anyway, ito na nga. So, sinabi sa akin ng aking source na, Mama Odds, hintayin mo na lang. Baka ikumpirma rin nila. Sa takdang panahon? Yes, sa takdang panahon at sa tamang panahon. Oo, nakakaloka, hindi ba? Nakakakilig. Oo. Kahit daw ang pamilya ni Mark Alcala, aware. Talaga? And even yung ibang closest friends ni Mark Alcala, aware. And even yung isang super close artista kay Catherine ay alam ang tungkol dito.
super close nga, di my lips are sealed. Ganun ang pen. Kuya. Yung kaibigan ba ni Catherine? Kamukha ko? May hawig. May hawig kayo. Oh? O anyway, yung iba pang impormasyon na, pati yung mga friends ko sa Lucena, nagtatanong na din eh. Oo. Dapat sila yung tinatanong natin. Kung Kaya nakikita nga, ba din. nakakaloka eh. Iba naman sinasabi sa akin. Ay! Ay naku, akin na lang yun. Ay naku. Nakakaloka nga ang mga sumusubaybay sa di umano'y pagkakamabutihan ni na Mayor Mark Alcala at Catherine dahil naghahagilap sila ng resibo ng sightings sa kanila. Eto nga, may nag-post pa na naka-couples cup sila. O diba? Ano pa kaya ang pwede nilang mahagilap? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin, hindi pa lang subscriber, please subscribe now na. Click nyo na po yung subscribe button na nandun sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan at naisan po pasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Marco Ignacia. Tawid lang po ng ABS-CBN. Ground floor lang po ng Grandia Place. O, di ba? Kaya naguhugis bigas kami, o. At saka yung aming kitties nag-glow dahil sa kanilang mga imported from Switzerland na drips. And thank you so much, Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic for our Gorgeous Smile. Nandiyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ Looking Church. At syempre, kung kailangan niyo po ng eyewear, sunglasses, eyeglasses, Ideal Vision lang po, pati contact lenses, almost 200 branches sila nationwide. Dr. Jessica D, thank you so much. Yes, thank you, Dr. Jessica D. Love you. Ang tali-talino mo dyan sa salamin na yun. Diba? Yes ba, no? Barin mo ngayon. Mag-aral ka na. Mag-aral ka. Kulang ka sa edukasyon. Anyway, oy nako ha, March 21 and 22 po, District 1 DGC. Siyempre pa, ang Sonic Welsang J Heart Music at Era Covers. Nako, Yes. yan yung inyong tinangkilik sa TikTok. Mapapanood niyo sila live na live. Talagang ang kanilang duet songs. Nako, ilan din yan ha. Bonggang-bongga. Yes. 1,500 lamang po ang ticket. Magpa-reserve na kayo dyan, ano? 9 p.m. Friday and Saturday, March 21 and 22. Okay? Yes. At syempre pa, maraming salamat sa nagpakain sa atin ngayon. Ang Sushi Fine. Ayan, Wow. Sushi Fine, thank you so much. Wala pa rin kupas ang inyong baked sushi. Yes. Napakasarap pa din. At ang dami ng variety ngayon. Diyos ko, talaga ang kapal-kapal ng toppings nila. Diba? Yung crab stick. Oo. Tsaka yung meron tuna. May tuna. Oo. Tapos yung isa, yung medyo Scallops. scallops. Oo. Ang taray. Diba? Ang sarap talaga pag sushi fine, ha? O yan, naku, at sila lagi ay maraming orders every day. Yan, Yes. ha? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Olsen Odidias, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag pati makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihiling sa amin? Ay! Ichika mo na! Ay! Ano yan? Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Sino po sila? Ay, magpapakilala po. Humihingi po ako ng tulong. Ay, kuya, kilala ko po. O kilala mo, sino siya? Commissioner Heidi Mendoza. Ay, paano mo nakilala? Ang taray mo naman. Kuya, nabasa ko. Sa? Sa dip-dip niya, meron nakalagay pa. Saka ka talaga. Kaya pala. Kaya. Ay, magandang araw. Halika, tuloy kayo. Diyos ko. Ayan, Diyos ko. Busy-busy siya doon. Nangangampan niya siya. Yes! Ayan, hi! Ang commissioner na may balls. Oh, di ba? Ang babaeng may bayang. Oh! Ayan, syempre, pinapakilala natin ang dating commissioner ng Commission on Audit. Yes! Oo, si Madam Heidi Mendoza. Yay! Ayan, Yan! Ma'am Heidi, Diyos ko. Welcome po sa aming tindahan! Oo,
Buti naman po nadalaw kayo dito sa aming lugar. Ako, Mama Loy, ako nga yung nagpapasalamat. Matagal na ako nagdadasal na sana maimbitahan sa inyong tindahan, Mama O. Ay, ako, Diyos ko. Ayan, Madam. Madam Senator Heidi, ano po ang nagtulak sa inyo para kayo po ay tumakbo bilang senador? Ayan, Mama O and Mama Loy, tumakbo ko bilang senador kasi tingin ko, kahirap naman nun, di ba? Team kasamaan at team kadiliman lang ang pagpipilian. Hindi ako makali. Oo, alam mo yung iba, nagtatanong, ano ba nagawa niyan? Bakit bigla siyang tumakbo? Ano bang kinalaman niya o connection niya sa gobyerno o sa taong bayan at tumakbo siya? Ayan, sa mga hindi nakakaalam, si Ma'am Heidi po ay nakipaglaban sa korupsyon noong early 2000. Yes. Dahil nga medyo questionable yung ibang mga naitalang dokumento na para sa kanya kaduda-duda at mukhang may nangyaring korupsyon. Noong 2000 ano to? 2005. 4-5. So may na-audit po kayo noon at ipinaglaban nyo na kailangan mabawi yung nawalang pera. Oo. Nabawi naman. Tama yan, Mama Loy, Mama O, ano? Nabawi naman dahil sa tulong ng Ombudsman din at ng COA, nabawi natin yung nawalang pera at napanagot naman natin yung nasabing opisyales na nasangkot doon sa ating naibalik investigahan. niya sa kaban ng bayan, yung 300 million. Oo, more or less. Ay, naku. Galing ni Mama Heidi. Correct. Alam mo, yung mga nasa alta, yung mga nakatungtong sa kolehiyo, karamihan ng mga estudyante, gustong-gusto si Mama Heidi. Bakit ganun? Yung ibang kabataan, lalo na yung mga nasa CD&E crowd, hindi kilala si Mama Heidi. Siguro, hindi ako masyadong nakikilala dahil unang-una, 10 taon na yun. Mahigit 10 taon. Pangalawa, hindi rin gaano nakikilala ang Commission on Audit ng mga nasa CD&E dahil wala kasing direktang relasyon yung audit, di ba? Sa sikmura o sa ano. Hindi katulad, halimbawa, ay tungkol sa pag-aaral. Alam nila, Department of Education. Yung audit, parang... Ano nga ba yung COA? Ano po bang silbi ng COA? Ayan, ang COA, Mama O and Mama Loy, ang nag-o-audit, parang bumabalangkas at tumitingin, nagre-review, nag-examine ng paggastos ng pera ng bayan. Hindi lang yon, tinitingnan din ng COA yung mga programa. Ano ba yung mga programang sabi natin ay, nasasayang na ang pera dito. Kayo yung gumagawa ng ng investigasyon kung saan napupunta ang pera ng bayan. Nahanap kung saan napunta. Okay. Yung mga tax ng ina nyo. Tax ng ina nyo. Yung mga binayaran na tax na kung saan napupunta. Yun kasi hindi alam yun ni Aling Tasing. Kung ano yung COA. Ngayon na ipaliwanag na. So ganoon naman po pala na kailangan suriin, mabuti, at yung accountability ng mga politiko kung paano nila kung paano nila ginagamit yung pera ng bayan bilang pondo nila, hindi ba? So, yun po bang nagtulak sa inyo para tumakbo po bilang senador? Mama O, oo. Kasi parang nagsawa ka na ba na matapos mong maglingkod ng 27 years, talagang ingatan ng pera ng bayan, parang nakikita mo kaliwat kanan ay mayroong pagwawaldas ng pera ng bayan o hindi tamang paggastos ng pera ng bayan. Yung budget ay hindi tama ang paggamit, di ba? Palaki ng palaki, pero hindi naman napupunta sa tamang pangangailangan. Ito po bang pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, yung AIC, yung AKAP, yan po ba ay pabor kayo? Kasi po, yung iba, iniisip nila, kung 5,000 binibigay sa amin, magkano napupunta Totoo yun. sa mga namamahala nito? Baka 10,000 to, tapos pagdating sa taong bayan, 5,000 na lang. Tama yan, Mama O. Kaya sinasabi ng iba, ayaw ko daw sa ayuda dahil hindi ako nangangailangan, Mama Loy. Hindi totoo yun. Ayaw natin sa ayuda na hindi tama ang pinagbibigyan. Minsan ay hindi tama ang pagbibigay, hindi tama ang halaga, katulad ng sinabi mo.
Mama O. Kasi dinig ko talaga 10,000, hindi naman Tapos 5,000. 3,000, oo, ang natatanggap. Oo, pabawas ng pabawas. So, paburo kayo sa ayuda. Pero tama ho ba to yung konsepto ng iba, lalo na ng mga may nararating sa buhay na ang ayuda ay, ang itinuturo lang yan ay maging tamad ang mga tao. Ayun nga, pwede naman natin balansehin. Maganda sana yung ayuda kung tama ang pagbibigay sa tamang konteksto at hindi itinatali sa politika. Kasi yung sinasabi natin, yung ayuda ay bahagi ng tinatawag nating, para kay Aling Tasing, yung redistributive, yung bang tayo ambag-ambag, pagkatas yung ating pinag-ambagan, ay ibabahagi ng naaayon sa pangangailangan. Yun. Para ibig sabihin, maaaring konti lang na ambag ni Aling Tasing na tax, pero ay yung pangangailangan sa kalsada na maaaring gamitin ni Aling Tasing, yung pangangailangan sa school building para sa mga anak ni Aling Tasing, pantay-pantay tayo mag-aambag. Or pare-parehas tayong mag-aambag, regardless kung magkano inambag sa ating buwis, diba? Ayan, okay naman sana yan. Ang problema lang, yun nga, hindi tama ang paggamit at dinadaan sa politika. Sabi ko nga, Mama Lloyd, yun ba namang information sheet nakalagay yung present number? Oh my God. Talaga? Sa pagtanggap ng ayuda? Oo. May precinct number? At maraming blank. Oh my God. Blanco yung amount, blanco ang So, date. ibig sabihin, kung kayo po ay nakaupo pa rin bilang COA Commissioner, sasakit ang ulo nyo. Ay, hindi Sa ko naman dami ng- papasakitin. Sa dami ng kailangan nyong busisiin at suriing mga gastusin. Pero pwede nating isama ang mga mamamayan. Pati na si Aling Tasing sa pag-audit ng ayuda. Oo. So lahat yung mga experiences nyo na yan, ma'am, sa Commission on Audit, madadala nyo yan sa Senado para makagawa po tayo ng mga reforma sa ating pong mga... Batas. Yung pati dun sa mga sa bureaucracia ng paggamit ng pera, di ba? Yung mga proseso, yung mga requirements, di ba? Ayaw kayong kasama ng ibang senador. Ha? Magkakaroon. Paano yun? Sanay naman ako dyan dahil di ba sa audit namin, hindi lahat ng audit findings ay maganda o kaya ay madaling tanggapin. Ay pero tumatayo kami at aming ipinaiintindi, pinatatanggap sa mga ahensya ng pamahalaan, di ba? So, I'm looking forward na dun sa opportunity na masimulan yung pagbabago. Mama Loy, Mama O, paano kaya kung halimbawa pagpasok ko sa Senado ay aking i-report sa Facebook o dito sa tindahan mo, paano ko ginastos ang aking pidak? Aba, ay maganda yon, di ba? Sasabihin ko kunyari, aray ang ginastos ko sa pagpapaaral, aray ang ginastos ko sa pagpapagawa ng dike, aray ang ginastos ko sa pagsuporta sa mga magsasaka. Kung ganyan at nakikita, nalalaman ng tao, abay mahihiya yung ibang senador. Pwede palang ipakita, pwede palang i-report, pwede palang maging open, transparent, pagdating ng eleksyon, paghanapan natin. Oo. Ay, ang ganda, no? Oo. Sana kung lahat ng lingkod bayan na merong budget, magiging transparent, edi wala nang question ng mga mamamayan, di na tayo naghahanap lagi, di ba? Oo. So, ano po ang masasabi ninyo? Dahil, alam niyo minsan yung ibang tao sumusunod sa survey. Kung ano yung mataas sa survey, kung ano yung nababalitaan natin na yung top 12 o top 15, yun ang iboto natin. Kasi pag lalampas pa tayo doon, baka masayang lang boto natin, dito na tayo sa top 15. Ano po yung ano nyo doon? Masasabi nyo? Ang tingin ko dyan, ang mas pinahahalagahan ko, yung araw-araw na karanasan. Yung sinabi ko nga may tricycle driver, kakatok sa amin, mag-aambag ng 40 pesos para sa isang tarpaulin. Grabe. May estudyante, magbibigay ng natipid na baon. Mas mahalaga ito kaysa sa dun sa survey, diba? Yun yung mga araw-araw na i-encounter ninyo na gusto lang iparamdam sa inyo na nakasuporta sila sa inyo. Tunay ka, oo. At saka lagi din nating isipin na kahit na sinasabi ng mga political analysts na importante ang survey, ilang libo lang yan sa kumpara sa ilang milyong botante, di ba? Kaya bumoto pa rin po tayo ng naaayon dun sa ating konsensya, di ba? Sana ilagay niyo sa konsensya niyo si Madam Hay. Yes! Parang ano naman, di ba? Kung baga hindi naman magkaroon ng pulis sa Senado, kung baga magkaroon lang ng ilang mga senador na magiging parang mag-guard yung ating funds, di ba? At magagamit yung funds sa tama at transparent, di ba? Sa taong bayan. Pero
Madam Heidi, ano po masasabi nyo? Kayo, alam po yung plano ninyo, no? Na gusto nyo ayusin ang pera ng bayan, gusto nyo mailagay o maisaayos kung saan inilalagay yung pondo ng taong bayan, di ba? Okay yun, tama yun. Kaya lang, di ba, yung ibang politiko ayaw yan. Kasi guilty agad sila dyan. Bukod doon po, ano pa ho yung plano ninyo para sa mga Pilipino kapag kayo po ay naupo? Yung plano ko, actually, hindi lang plano pag naupo. Sinisimulan na natin. Sinimulan na natin nun pa. Nung nasa COA ko, sinimulan natin yung Citizens Participatory Audit. Kailangang maramdaman ng taong bayan. Pera ito ng bayan. Bahagi ka ng pamamahala. Bahagi ka ng pamahalaan. So, tinitingnan ko yung Senadong mailalapit natin sa bawat Pilipino. So, ang ibig sabihin, mapapalapit mo lang yung mga bawat Pilipino sa ating Senado kung patuloy kang nakikinig, nagkukonsulta. Kaya ang aking ginagawa, nakikipagkonsulta ako sa ating mga kabataan. Alam mo yung kabataan natin ngayon, ang tawag sa kanila yung wounded generation. Sila yung nagdadala ng sugat at bigat ng pamilya. Gusto ko ngayon pakinggan. Saan ang gagaling ito? Sa pagpapakinig sa kanila, parang magiging malinaw sa akin kung ano ba ang kailangang programa na tutugon sa kanilang pangangailangan. Ganon din yung mga magsasaka, pati yung mga mangingisda, di ba? Sila yung kaya meron tayong bigas, meron tayong kanin, pero sila yung walang masyadong kakayanang makakain ng tama, makakain ng gusto nila, makapagpaaral ng kanilang anak. O yan. Kung may lalapit natin yung Senado dito sa taong bayan, mas makakagawa tayo ng sinasabi nating budget na tutugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Kung may budget na sapat, budget na walang kupit, may budget para sa pangangailangan ng lahat. Buti nga nung tinanong ko si Madam Heidi kung anong plano din, hindi ako binalikan na, ikaw, anong pwede mo i-suggest para pag tayo, i-consider natin na, buti hindi kayo gano'n. Ay galing kasi tayo sa loob ng gobyerno, kaya medyo meron tayong baon ng kaunti. Ayun nga. Ang ganda ng battle cry niya, no? Good governance. Diba? Good governance ang pero alam mo ni Madam. Pero lagi naririnig ni Aling Tasing yung good governance na yan. Na lagi pinangangako ng mga politiko. No, yun ang nakakalungkot, no? Madam Heidi. Tsaka, paano natin ipapaliwanag kay Aling Tasing yung good governance kung gutom siya o wala siyang hanap buhay, hindi nag-aaral ang kanyang anak, di ba? Kaya kailangan himayin natin yung kaisipan, yung idea ng good governance into bits and pieces na maiintindihan ng mamamayan. Kunyari kay Aling Tasing, sasabihin ko, ang good governance, mabuting pamamahala. Kaya kung napapamahalaan natin ng tama ang ating budget, meron tayong mas murang pilihin. Bakit? Aba, ay makakapagpagawa tayo ng farm to market roads. Kasi ang ginagawa daw ngayon, farm to cockpit roads. Totoo ba? Sa halip daw na papunta sa mga sakahan, ang nangyayari kung nasan yung cockpit, ano ba ang cockpit? Sabungan? O nasan yung resort ni Mayor, nandun yung mga farm and to market roads, di ba? So ito yung natin. Paano natin maiibiyahe ng husto, ng mabilis, ng walang gaanong sagabal, yung mga palay papunta sa pamilihan, di ba? Kung pangit ang daan, magdadagdag ka ng ilang piso para mas madaling maibiyahe, para mas madaling mabuhat, di ba? So makikita ni Aling Tasing, ganun pala yun. Pag tama ang paggamit ng budget, merong pondo para sa tamang kalsada, para sa pag-aaral. Pwede rin natin shortcutin. Aling Tasing, umagsak ang tulay. Yan. Kung walang tulay, hindi makakatawid ang ating produkto. Correct. Diba? Kung walang tulay, hindi sila makakapagkaroon ng komersyo. Diba? So makikita ni Aling Tasing, ito pala ang bunga ng good governance. Kung tama ang paggamit ng pera, kung merong transparency, at kung meron tinatawag na people's participation, yung naririnig ang boses ng mamamayan. So, pinariningan niyo po ba yung tulay na bumagsak sa Isabela? Na mukhang hindi po 600 million ang worth. 1.2 billion, di ba? 1.2 billion ba? 10 taon ginawa. So, sabi nga nila ay mahirap daw ang tumakbo ng tungkol sa paglaban sa katiwalian. Nung bumagsak yung tulay, sabi ko, mahirap pa rin ba?
Oo. Pero, ayan. So, kayo po, paano ho kayo nangangampanya ngayon? Dahil, alam niyo, dumating dito si Ma'am Heidi, mag-isa lang siya. Oo. Sabi ko, ba't wala ho kayong team? Ayaw niya ng gambalain, kaya naman daw niya mag-isa. Itong pagpunta dito. Paano yung routine ninyo o yung dynamics ninyo everyday sa pangangampanya? Ayan, Mama. Mama Loy. Ito yung sinasabi nating election of possibilities. So, largely digital ang campaign. Meron tayong digital campaign team. Meron akong pinakang head noon. Puro volunteers? Puro volunteers yan. Merong gumagawa ng tao natin doon ay social media, parang content, Meron nag-i-edit at meron ding taga-bato, taga-distribute. Meron ding nagbubuo ng iba't ibang channel. Linawin po natin yung taga-bato. Baka sabihin na, nagbabato. Taga-send. Taga-distribute. Distribute. Ayan, oo. So, merong, ang tawag ko doon ay, may nagbabarya ng mensahe. Kasi minsan, yung aking pagtakbo, ang konsepto ng pagtakbo natin, like good governance, parang ulap, parang hindi masyadong maramdaman. Kailangan nating bariyahin, at pag nabarya natin yung mensahe, kailangan nating itawid. Yan yung strategy natin sa digital campaign. Ngayon, meron din tayong tinatawag na field campaign, bumababa tayo sa field. Pero yung pagbaba natin sa field, depende doon sa imbitasyon na nagmumula doon sa ating mga iba't ibang chapter, Mama O and Mama Loy. Meron tayong mga youth volunteers galing sa Marinduque, sa Batangas, sa Cagayan de Oro, sa Cebu, sa Bacolod, Iloilo. Di ba sa Iloilo, nagsipunta sila? Yes. At ang nakakapagpapalala. Oy, may nagtataas ng Heidi Mendoza Yes. to. Oo, nagpunta nga daw, sabi ni Madam. At wala silang bayad. Oo, totoo. Ay, ano yung sulat kamay? Ay, di ba yung tarpaulin nila? May tarpaulin, tapos may mga sulat kamay. Puro sulat kamay. Nakakatuwa, no? Ano po na-realize nyo during the campaign period? Katulad nito, February nagsimula, ngayon. Ano po yung na-realize ninyo sa pagtakbo ninyo? Kasi may mga nakakausap ako, ang hirap pala. Sana noong una pa, hindi na ako tumakbo. Ang mga na-realize ko, mahirap palang tumakbo dahil parang sawang-sawa ka sa pagpapapicture. At ang mga Pilipino, ganito yan, sasabihin niya, picture muna tayo as a group. The picture as a group. Ma'am, pwede pong isa-isa. Tapos isa-isa. Tapos isa-isa. Tapos sasabihin, ma'am, di po maganda ang angle. Pwede pong ulitin pa. So, ang unang natutunan ko dito, yung patience. Yung patience na makinig, yung patience na mag-adjust, yung patience na maging bahagi ka nung kabuuan nung iyong pinagkakampanyahan. Pangalawa, hindi problema yung walang pera Kasi nagawa natin, di ba? Binibiro ko ng si Christian, sabi ko, ang problema ko kung anong kulay. Nakita ko ngayon, pang ilang buwan na kaming tumatakbo, nakakapag-produce kami ng mga video, nakakapag-produce kami ng mga tarpaulin kahit kulang, nakakapag-anyaya kami ng mga sikat na influencers katulad ninyo, di ba? So, yun, dapat ipangalat natin yan. Para sa 2028, mas maraming tatakbo kahit walang pera. Pero, syempre, kailangan nyo pa rin ng fans, no? Kayo po ba, meron kayong parang GoFundMe? Meron kaming sinasabi natin na parang bayanihan. Ayan, bayanihan. Pwede nating sabihin, number 45 ako, di ba? 45 45 pesos para sa number 45. Ayan, sisimulan natin yan. Ganda. Puntahan niyo po yung bayanihan for Heidi Mendoza, kahit po yung personal kong account sa Facebook, nakalagay po doon yung parang QR kung saan po kayo pwedeng magbigay. At kung kayo naman po ay ayaw ng masuklian pa, ay mainam din po yung 50 para mayroong dagdag na 5 piso. Tinan nyo naman, hinihingi lang na suporta ni Madam Heidi, 45 pesos, no? Yes. Para lang matandaan, magmarka sa isip natin yung kanyang bilang doon. Sa balota. Sa balota na 45. Oo. Yes. Ayan. Siyempre, yung iba naman, kulang kami sa financial na suporta. Oo. Ito lang naman yun. Ipangalot nyo na lang. Yes. Na maisama si Ma'am Heidi. I-post nyo na po sa mga social media accounts nyo para mas marami makaalam na tumatakbo si Ma'am Heidi Mendoza para sa Senado. Yes, kasi diba? kami mismo ni Mama Loy, talaga nag-usap kami. Supportahan natin si Ma'am Heidi kasi noon pa nakilala na nakikipaglaban niya. Nagtago ka pa nga, no? Ma'am Heidi,
nagtago pa yung pamilya niyan. Kasi syempre, delikado yung buhay nila nung meron silang malaki na kabangga. Oo, na nasagasaan ni Ma'am Heidi, kaya nagtago yung buong pamilya niya. Ngayon ba hindi na kayo nagtatago, Ma'am Heidi? Hindi na nagtatago kasi sanay na tayong harapin ang ganong pagsubok, ang ganong mga pananakot. At sa tingin ko, Mama Loy, napaka-bilis ng social media. Napaka-linaw ng mga pagpapalitan ng mensahe. Minsan, pag ako'y binabash, mga 30 yung sasagot. Para ipagtanggol ka. Ramdam na ramdam ko yung pagtatanggol, pag-iingat, at pagdadasal ng marami para sa akin at sa aking pamilya. Salamat. At muli, Madam Heidi, ang inyong pakisuyo at pakiusap sa taong bayan at sa mga OFW na bumuboto sa kanilang bansa. Ayan, para sa mga OFW na umalis ng bansa at kung minsan ay nangangarap ding makauwi na at makasama ang mga mahal nila sa buhay. O kahit napasabihin natin yung mga OFW na lumilingon at nangangarap din, nagdanais na kaya nilang dito mag-retire at kaya nilang ipagmalaki at ayain ang mga ibang foreigners na umuwi ka sa Pilipinas. Maganda ang bayan namin, di ba? Para na rin po sa lahat ng sektor, sa mga kabataan, mga senior citizen, sa mga fishermen, sa mga laborers. Kumakatok po ako sa inyo, kasama na yung mga kasamahan ko dati sa gobyerno. Nakikiusap ako, tulungan niyo ako, naipanalo ito. Anyway, wala naman pong masyadong cost. Share. Follow my Facebook account, number 45 po. I'm also on TikTok and on Twitter. Pero Mama O and Mama Loy, ito yung mas mahalaga sa akin. Mas tulungan niyo po at i-follow si Mama O at si Mama Loy. Alam niyo po kung bakit? Hindi ho madaling magtaya ng pangalan. Alang-alang sa kandidatong walang kakayanang magbigay ng kapalit. Naniniwala kami sa inyo, Ma'am Heidi. Yes. So may mga supporters po kami dito na talaga namang pag meron kaming inilalapit sa kanila, sinusuklian naman nila. Tumutugon naman. At yung mga hindi naman, nire-respeto natin diba? Yung mga natataas ng kilay sa amin, wala namang problema. We really cannot please everybody. So please. Ayan. Ma'am Heidi, maraming salamat. Number 45 sa balota. Tandaan nyo lang, ito ay 45, 45. Pag sinasabi nila sa bingo, pumuputok! 45, Ma'am Heidi Mendoza. Maraming salamat po, Ma'am Heidi. At Ma'am Heidi Mendoza, ang nakikipaglaban sa mga corrupt officials. Ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na! La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Thank you, Ma'am Heidi. Yes, Ma'am Heidi. Ito po bang si Brenna, pwede niyo ring labanan? Hindi ako kalaban naman yun. Bahala ka na, Ma'am Heidi. Taga-Pasay po yan. Yan po yung mga nag-aabang kay Mayor Comedy. Siya yung unang nagpapasok sa akin. Pero, si Ma'am Heidi, walang budget. Yung lang, puso lang ibibigay natin. At syempre, yung isang boto para kay Ma'am Heidi. Di naman walang budget, pero may naalagaan. Budget natin lahat. Budget ng buong bayan. Kailangan talaga natin na mag-aalaga sa ating lahat. Correct. Kailangan natin si Ma'am Heidi. Yes, at kailangan din natin itong gawin. Nakakaya naman Ma'am Heidi. Ma'am Heidi, yan po yung mga nag-aabang kay Mayor, kay Vice Mayor. Paki-audit na po. Audit na po,